Sa mga araw na papalapit ang kasal ng kanyang ama, isang lalaki ang nahihirapang panatilihin ang distansya sa kanyang kapatid sa ama. Lalo na nang makaramdam siya ng higit pa para rito, isang umaga, nagising siya na may niyog sa tabi ng kanyang kama. Nang maalala ang nangyari kagabi, agad niyang isiniksik ang kumot sa washing machine at naghanda para sa araw. Tinawagan siya ng kaibigan niyang si Damiano upang ipahayag na sinwerte siya kagabi kay Beatrice. Gayunman, umalis ito upang bumili ng almusal ngunit aksidenteng nalock siya sa flat kaya't na-stuck siya roon. Habang halos hindi nakikinig, huminto si Meet nang makita niya ang isang note na nakadikit sa kanyang refrigerator. Agad na nagmadali ang lalaki patungo sa simbahan, halos abutan lamang ang kasal ng kanyang ama na si Sergio at ng bago nitong asawa na si Verna. Pagpasok niya, tinitigan siya ng anak ni Verna at ng kanyang kapatid sa ama na si Belinda na tila may alam. Matapos ang seremonya, binigyan ni Meet ang kanyang bagong madraste ng isang bonsai bilang regalo at sumama sa family photo. Paalis na ang wedding party ng simbahan nang biglang may bumagsak na bola mula sa itaas. Nasalo ito ni Meet ngunit wala siyang nakitang naghahanap mula sa balkonahe sa itaas. Gayunpaman, sinipa pa rin niya ang bola pabalik. Ilang araw bago nito, dumating si Meet sa lumang apartment ni Verna. Gayunman, sinabi niya kalaunan sa kanyang ama na pansamantala lamang ang kanyang pananatili, kahit hinikayat siya ni Sergio na manatili hanggat kailangan niya. Alam ang bumabagabag sa kanyang anak, nakiusap si Sergio na mag-move on na siya. Ngunit tumalikod si Meet at tumangging gawin yun. Kalaunan, pumasok si Meet sa trabaho bilang isang graphologist kung saan naghuhula siya ng pinagmula ng isang lalaki batay sa sulat kamay nito. Gayunpaman, nagsimula siyang magteorya tungkol sa lalaking sumulat ng testamento na kanilang pinag-aaralan kaya't pinigilan siya ng kasamahan niyang si Bruno, na sinabing hindi bahagi ng kanilang trabaho ang ganoong mga haka-haka. Pagbalik ni Meet sa apartment, nagulat siya nang makita ang mga bag ni Belinda kaya tinawagan niya ang kanyang ama na galit dahil lilipat ang babae roon. Tiniyak ni Sergio na pansamantala lamang si Belinda dahil sa kasal at tumanggi itong manatili sa kanilang bahay dahil sa magulong paghahanda. Umaasa rin siyang makakausap ni Meet si Belinda dahil may problema ito sa paaralan. Walang interes dito, inulit lamang ni Meet sa kanyang ama na aalis na siya sa lalong madaling panahon. Kalaunan, sumama si Meet kina Bruno at Damiano para maghapunan. Nagbebenta si Damiano ng apartment kay Bruno ngunit masyado itong mahal para sa kanya. Sumang-ayon si Meet dahil ang pagkuha ng lugar na hindi niya kayang bayaran ay hindi makakatulong upang makuha niya ang kustudiya ng kanyang anak. Naputol ang kanilang usapan nang tumawag ang ina ni Bruno. Sinamantala ni Meet ang pagkakataon upang ipaalala kay Damiano kung gaano kaliit ang kanilang kita bilang mga graphologist. Ngunit pinayuhan lamang sila ng lalaki na magpalit ng karera upang kumita ng mas malaki. Maya-maya, narinig nila si Bruno na tinitiyak sa kanyang ina na ipapasa niya ang mensahe nito sa kanyang asawa. Matapos ang tawag, inamin ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na niloko siya ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Nang dumating si Meet sa apartment, nadatnan niyang tulog na si Belinda. Hindi maiwasan ni Meet na mapansin ang kanyang kagandahan habang gumulong ito sa kama. Kinaumagahan, agad siyang umalis nang marinig niyang nagising na si Belinda. Tinawagan siya nito habang palabas siya ng gusali, at nagsinungaling siyang nahuhuli siya sa isang appointment. Sa halip, pumunta siya sa isang lokal na kasino upang magpalipas ng oras at maiwasan ang kanyang kapatid sa ama. Samantala, nag-enjoy si Belinda sa pakikinig ng musika habang inaayos ang kanyang mga gamit. Hapon na nang tawagan ni Meet si Damiano upang mag-hangout, kaya dinala siya ng lalaki kasama si Bruno sa club ng gabing yun. Habang nakapila sila sa labas, dumaan ang magandang si Beatrice at nakapasok sa VIP ng club. Natuwa si Damiano nang makita siya kaya't nagmadali itong pumasok sa establishmento. Habang pinagmamasdan ni Damiano si Beatrice mula sa malayo, nagpasya si Meet na subukan ang kanyang tsansa at nilapitan ang babae. Sa kanyang ikinagulat, nakuha niya ang atensyon nito. Nakaakit din ng ibang babae ang kanyang mga kaibigan kaya't naging mas masaya ang gabi nila. Gayunpaman, di naglaon ay nahilo si Bruno at inakalang lumulutang siya sa ibabaw ng mga tao sa club. Sa biyahe pa uwi, inimbitahan sila ni Meet na mag-almusal sa kung saan, ngunit gusto lamang ni Bruno na umuwi. Dahil dito, napilitan si Meet na bumalik sa kanyang apartment matapos ang isang gabing puno ng mga palusot upang iwasan si Belinda. Sa huli, tumanggi siyang pumasok kaya't ginugol niya ang gabi sa ibang bar bago pumunta sa bahay ng kanyang ama. Kinaumagahan, nakipagkita si Sergio sa kanya sa sauna. Nag-alala siya na galit pa rin ang kanyang anak sa kanya dahil umibig siya sa ibang babae. Inamin niyang hindi niya kailanman minahal ang ina ni Meet at nanatili lamang siya dahil kay Meet.
si Verna ang tunay niyang minahal noon pa man, ipinagdasal ni Sergio na makatagpo si Meet ng babaeng mamahalin niya ng ganoon din. Naging hindi komportable si Meet sa usapan kaya't umalis siya. Kinahapunan, binisita ni Meet si Damiano sa isang penthouse na ibinibenta nito. Matapos umalis ang kliyente, ibinahagi ni Damiano na balak niyang gamitin ang penthouse upang akitin ang isa pang babae. Tinanong ni Meet kung maaari silang lumabas na lang, ngunit tumanggi ang lalaki na palampasin ang pagkakataong maswerte. Kalaunan, nadatnan ni Bruno si Meet na nagtatrabaho hanggang gabi kaya't naging kainahinala siya. Pinagalitan din niya ito sa paggawa ng mga haka-haka tungkol sa dati nilang trabaho sa testamento. Ipinaalala niya na ang graphology ay hindi nakabatay sa imahinasyon. Pagkatapos, nag-rumble siya tungkol sa kung paanong pinapakita ng agham ng graphology kapag nagbago ang iniisip ng isang manunulat sa pagitan ng mga pangungusap batay sa kanyang sulat kamay. Tinawag niya silang mga drifter dahil tila laging malayo ang kanilang isip. Matapos nito, niyaya ni Meet si Bruno na mag-hangout, ngunit sinabi nitong kasama niya ang kanyang anak ngayong gabi. Dahil wala nang pagpipilian, gumala si Meet sa lungsod ng gabing yun hanggang sa tinawagan siya ni Belinda dahil sa isang emergency. Agad siyang nagmadaling umuwi at nadatnan siyang nagsasahad ng tubig na may sabon sa sahig matapos aksidenteng matanggal ang hose ng washing machine. Nilinis nilang dalawa ang kalat at habang ginagawa ito, binanggit ni Belinda na inimbitahan sila ng kanilang mga magulang sa hapunan kinabukasan. Nakiusap ang babae na sumama siya habang mapang-asar na nakatingin sa kanyang mga mata, ngunit nang yumuko si Meet palapit, pabirong hinampas siya nito ng basahan, na nagsimula ng isang mapaglarong away. Pagkatapos, nanood sila ng isang documentary, na nagpaunawa kay Meet na madalas mag-isa si Belinda nitong mga huling araw. Dahil dito, hiniling niya kay Meet na may kunin ito mula sa isang kaibigan, ngunit nang tanungin kung bakit hindi niya ito kayang gawin, nagkibit-balikat lamang si Belinda. Gabi na nang matulog si Meet ngunit hindi siya makatulog. Sinilip niya si Belinda at nadatnan niya itong natutulog ng walang damit. Kinabukasan, pinuntahan ni Meet ang kaibigan ni Belinda na si Sofia. Nagulat ang babae na bumalik si Belinda kaya't pinabalik niya si Meet sa apartment upang makita siya. Sa apartment, gumamit si Belinda ng stash ni Sofia, kahit pinaalalahanan siya nitong may utang pa siya. Dahil dito, humiram ng pera si Belinda kay Meet ngunit tumanggi siya. Maya-maya, may tumunog sa doorbell. Kaya't nagmadaling lumabas si Meet at nakasalubong si Damiano sa hagdan. Gusto ng lalaki na magtanghalian sa apartment ng kanyang kaibigan, ngunit iginiit ni Meet na sa kafe na lang dahil naroon ang kanyang kapatid at kaibigan nito. Ngunit lalo lamang nitong hinikayat si Damiano na makilala ang mga babae. Di naglaon, nagsalo-salo sa tanghalian si Damiano kasama ang mga babae habang pinagmamasdan sila ni Meet ng may pagkainis. Tinawagan siya ni Bruno para sa isang appointment, kaya iniwan niya ang kaibigan kasama ang mga babae. Nang gabing yun, dumalo si Meet sa hapunan ng pamilya ngunit wala pa roon sina Belinda at Sergio. Upang mapunan ang katahimikan, tinanong ni Verna ang kanyang stepson tungkol sa kanyang opinyon sa kanilang kasal. Ngunit inamin niyang hindi siya ang tamang taong tanungin. Nagkomento siya na hindi pa rin siya sanay na bumalik ang kanyang ama sa kanyang buhay, at habang sinusubukan siyang aliwin ni Verna, ipinaalala niya na hindi siya ang iniwan ni Sergio. Sinubukan ni Verna na ipagtanggol ang desisyon ni Sergio, idinagdag na may mga pagkukulang din ang ina ni Meet. Gayunpaman, binalaan siya ng lalaki na huwag magsalita laban sa kanyang ina. Humingi ng paumanhin ang babae ngunit ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Sergio at sa pagiging isang pamilya nila. Dahil dito, umasa siyang dadalo si Meet sa kasal. Pagkatapos ng hapunan, umuwi si Meet at nadatnan ng apartment na magulo, na nagpapahiwatig na buong araw nakasama ni Belinda ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig niya ito sa shower, tinanong niya kung bakit hindi siya pumunta sa hapunan, kaya't nagdahilan si Belinda na nakatulog siya matapos makipag-hangout kina Sofia at Damiano. Ikinahinayang ni Meet na nakiusap siya rito na sumama, ngunit siya lamang ang naiwan kay Verna dahil hindi rin dumating si Sergio. Matapos maligo, ipinakita ni Belinda kung paano gawing bagong sabon ang mga tira-tirang piraso. Pagkatapos, nanood sila ng palabas sa TV kung saan panauhin si Sergio, habang excited si Belinda na makita siya. Hindi ganoon si Meet. Binanggit niya na inakala ni Sergio na depressed si Belinda kaya siya nagkaproblema sa paaralan. Ikinunot ng noo ni Belinda ito at ikinwento kung paano binaha ang kanilang silid-aralan at siya lamang ang nasisi. Tinanong ni Meet kung siya nga ang may kasalanan, at inamin niyang baka medyo may sala siya. Maya-maya, ipinatong niya ang ulo sa hita ni Meet, na ikinadistract nito. Habang inaantok, binanggit ni Belinda na napanaginipan niyang binugbog siya ng mga puppet. Sa huli,
Nakatulog si Belinda sa sofa kaya't lumabas si Meet upang mag-isip-isip dahil hindi na niya kayang ipagkaila ang nararamdaman niya para sa kanya. Inabutan siya ng madaling araw sa paglalakad. Ngunit ang pagod dahil sa kakulangan ng tulog ay bumibigat na sa kanya. Hindi sinasadyang nakatulog siya sa tabi ng fountain at napanaginipan ang hubad na si Belinda na nangongolekta ng sabon mula sa hotel trolley. Ang pagod na lalaki ay pumasok sa trabaho ngunit hindi makapag-concentrate. Desperadong iwasan ang kanyang mga iniisip, tinawagan niya si Beatrice na agad siyang inimbitahan sa isang date, na ikinagulat niya. Bandang hapon, habang palabas sila ng opisina, binanggit ni Bruno na gugugulin niya ang bukas kasama ang kanyang anak kaya't hindi siya makakapasok, dahil may oras pa bago ang date. Sumama si Meet kay Bruno upang samahan ang anak nitong si Carlotte sa isang birthday party. Matapos ang party, hinatid nila siya at ang kaibigan nito pauwi. Napansin ni Meet na nag-e-enjoy siya sa presensya ng mga bata habang nagmamaneho. Gayunpaman, pinaalala ni Bruno na ihahatid pa nila si Livia pauwi habang siya'y makakasama ang kanyang anak, kaya't kailangan ni Meet na pumunta sa iba. Dahil desperado, tinawagan niya si Damiano, ngunit sa kanyang pagkabigla, si Belinda ang sumagot. Hinikayat siya nitong mag-hangout kasama nila sa kabila ng malinaw na intensyon ni Damiano, kaya't wala nang magawa si Meet kundi umuwi. Doon, sinabi ni Damiano na dumalaw lamang siya ngunit wala si Meet kaya't nakipag-hangout siya sa kanyang kapatid na babae. Inanyayahan ni Belinda ang kanyang kapatid na sumama sa kanila, at nang tumanggi ito, nagtanong siya kung galit ba siya sa kanilang pagsasama. Upang subukin siya, lumapit si Belinda kay Damiano at ibinunyag kay Meet na nilalandi siya nito. Mabilis na ipinagtanggol ni Damiano ang sarili, ngunit pabirong ipinakita ni Belinda kung paano siya tinangka nitong akitin sa pamamagitan ng alok na masahe. Pagkatapos nito, iminungkahi ng babae na mag-order na lang ng pagkain, ngunit sinabi ni Meet na may plano sila ni Damiano. Nang maramdaman niyang palusot yun, sumabay na lamang ang kanyang kaibigan. Sa labas, tinanong ni Damiano kung bakit nagsinungaling si Meet, ngunit sinabi ng lalaki na kailangan lang niyang bumalik sa trabaho. Iginiit din niya na hindi dapat pumunta si Damiano sa apartment nang wala siya. Inulit ng lalaki na hindi niya nilandi ang kanyang kapatid, at sa halip ay sinabing baka may gusto sina Sofia at Belinda sa isa't isa. Lalong nainis si Meet kaya't inulit niyang huwag nang pumunta roon ang kanyang kaibigan nang wala siya. Sa wakas, nakipag-date si Meet kay Beatrice, kahit halos hindi niya pinapansin ang kwento nito tungkol sa kanyang exciting na trabaho. Gayunpaman, interesado si Beatrice sa kanya at iginiit pa na hatiin ang bayarin. Naniniwala siyang peke ang ideya ng pagiging chivalrous ng lalaking nagbabayad ng lahat, at sinabi niyang alam na niyang mabuting tao si Meet kahit hindi niya gawin yon. Nang kunin niya ang bill, hinikayat niya si Meet na magkwento tungkol sa sarili dahil wala pa siyang ibinabahagi. Sinabi ni Meet na interesado lamang siya sa kanyang mga kwento, ngunit inakala ng babae na sinasadya niyang maging misteryoso, na nagustuhan niya. Iminungkahi ni Beatrice na magpalipas siya ng gabi sa kanyang lugar, ngunit si Belinda lamang ang nasa isip ni Meet. Inimagine niya ito na nakasuot ng uniforme sa paaralan at malapit ng bae ng silid-aralan. Hinayla niya ang sarili palabas ng isip na yun at sumama kay Beatrice sa apartment nito kung saan hinalikan niya ito. Sa kanyang gulat, nagalit ang babae at pinaalis siya. Gayunpaman, habang tumatawag siya ng taxi, nagulat si Beatrice na talagang aalis siya. Nainisip niyang hindi naman talaga siya gusto ng lalaki. Dahil dito, tinanggal niya ang kanyang pangitaas at kinumbinsi si Meet na kanselahin ang sakay upang magpalipas ng gabi kasama siya. Sa kabila ng masidhing gabi, hindi pa rin nakatulog si Meet. Sinubukan niyang umalis ngunit nagising si Beatrice kaya't napilitan siyang manatili. Kinabukasan, sinamahan ni Bruno ang kanyang anak sa field trip ngunit nakatanggap ng tawag mula sa isang kliyente na naghihintay sa kanilang opisina dahil wala roon si Meet. Sa halip, nasa apartment pa rin siya ni Beatrice at maingat na naghahanda upang umalis nang hindi siya ginising. Gayunpaman, na-distract siya nang makita ang notebook nito at napansin niyang pantay-pantay ang pagitan ng sulat kamay. Naalala niya ang drifter theory ni Bruno, dahil ipinapakita ng sulat ni Beatrice kung gaano siya ka-focus. Sumulat siya ng note para sa babae bago pumasok sa trabaho. Ngunit nahuli siya nito. Dahil sa awkwardness, sinabi niyang balak niyang manatili. Hindi kumbinsido ang babae at nagrant tungkol sa lahat ng lalaking iniwan siya bago magbukang liwayway. Inamin niyang masaya siyang hindi pa siya umaalis ngunit tinawagan pa rin siya ng taxi dahil alam niyang gusto na niyang umalis. Nang makita ang mas sensitibong bahagi niya, nangako si Meet na tatawag muli upang pasayahin siya. Gayunpaman, inakala ni Beatrice na naaawa lamang siya kaya't hinihingi niyang sabihin niya ang totoo niyang nararamdaman.
Ang biglaang galit nito ang nagtulak kay Meet na tuluyang umalis. Habang nasa elevator patungong opisina, hindi maiwasan ni Meet na maisip sina Sofia at Belinda. Pagkatapos, inisip niyang naghihintay sa kanya si Belinda. Pagdating niya sa opisina, pinagalitan siya ni Bruno dahil sa hindi pagdating ng maaga, dahilan upang iwan niya ang kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Meet at inaming nakalimutan niyang hindi siya papasok, ngunit nagpatuloy si Bruno sa panenermon. Sinabi niyang kinailangan niyang iwan si Carlotte kung hindi ay mawawalan sila ng malaking halaga mula sa kliyente. Inakusahan niya si Meet na wala siyang pakialam dahil mayaman naman ang kanyang ama. Samantalang siya, kailangan niya ang pera para sa kanyang anak. Naging defensive si Meet at iginiit na may sarili rin siyang mga problema. Ngunit nang tanungin ni Bruno kung ano ang mga yon, tumalikod lamang siya at umalis. Nang gabing yon, umuwi si Meet kay Belinda. Tumunog ang kanyang telepono ngunit tinanggihan niya ang tawag. Kaya't nagtaka si Belinda kung nasaan siya kagabi. Hindi na naghintay ng sagot, ipinakita ni Belinda ang una niyang pagtatangkang mag-bait, napasaya nito silang dalawa. Binanggit niya na inimbitahan sila ni Damiano sa isang party, at hinikayat ni Meet si Belinda na sumama, tumanggi siya. Ngunit sinabi ni Meet na lagi siyang nakakulong sa bahay. Gayunman, ipinagtanggol ni Belinda na gusto niyang nasa bahay lang. Dahil dito, mag-isa si Meet na pumunta sa party kahit pakiramdam niya ay wala siyang koneksyon sa mga bisita, hanggang sa makita niya si Beatrice. Kinabahan siya at tinanong si Damiano kung maaari na silang umalis. Ngunit binigyan siya nito ng mojito na may niyog at hinikayat siyang uminom at magsaya. Sa huli, nakita ni Damiano si Beatrice at nang mapansing gusto nitong kausapin ang babae, umalis si Meet mag-isa upang maiwasan siya. Gumala siya ng walang direksyon sa mga kalye, dala pa rin ang coconut mojito. Puno pa rin ng iniisip tungkol kay Belinda ang kanyang isipan hanggang sa tuluyan siyang magdesisyon. Nagmadali siyang umakyat sa kanilang apartment kung saan naghihintay si Belinda na nakabihis na. Lumapit si Meet sa kanya at sa wakas ay naghalikan sila, na nagsimula ng kanilang gabi ng pagnanasa. Kinaumagahan, nagising si Beatrice na katabi si Damiano na kasama niyang nagpalipas ng gabi. Inanyayahan niya ang natutulog pang lalaki na magkasama silang magpalipas ng araw. Ngunit umaga yun ang kasal ni Sergio na dapat dinaluhan ni Damiano. Dahil hindi makakasama si Beatrice, inalok niyang lumabas na lang sila sa ibang araw. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang babae na tatawag siya kaya't naghanda na siyang umalis. Sinasabing bibili lamang siya ng almusal. Dito niya kinuha ang susi ng pet house at nalock si Damiano sa loob. Samantala, nagising si Belinda bago si Meet at iniwan ang niyog sa tabi niya. Naghanda siya para sa kasal ng kanyang mga magulang at iniwan si Meet ng note kung saan ipinaliwanag niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang ina. Ito ang note na nakita ni Meet habang kausap niya si Damiano sa telepono. Di naglaon, nagbisikleta si Meet papunta sa simbahan habang ninanamnam ni Belinda ang simoy ng hangin sa kanyang biyahe sa kotse. Sa wakas, nakita ni Meet ang kanyang ama at si Verna, at ang kanilang kaligayahan ang nagpaisip sa kanya na tanggapin na ang kanilang relasyon matapos ang lahat ng taon. Samantala, naghihintay si Damiano kay Beatrice sa balkonahe nang isara ng hangin ang pinto at nalock siya sa labas. Pagkatapos ng kasal, nilapitan ni Bruno si Meet at nagkaayos silang muli. Ibinigay ng lalaki ang note ni Belinda sa kanyang kaibigan bilang magandang halimbawa ng kanyang drifter theory. Habang pumapalakpak ang mga tao para sa bagong kasal, tinanong ni Meet si Belinda kung ano ang nangyari kagabi. Umaasang sasabihin niyang walang nangyari. Kinumpirma niyang natulog sila na magkasama ngunit tiniyak niyang maaari nila itong kalimutan. Sa huli, may grupo ng mga batang naghihintay sa kanilang bola na bumagsak sa harap ng wedding party. Sa kanilang tuwa, sinipa ni Meet ang bola pabalik sa kanila. Pagkatapos, sumama ang lalaki sa bagong kasal at kay Belinda sa wedding car, na si Sergio ang nagmamaneho. Habang nasa biyahe, nagpatugtog si Sergio ng kanta sa radyo at sabay-sabay na kumanta ang mga babae. Nag-atubili si Meet ngunit sa paghimok ni Belinda, napakanta rin siya. Tinatanggap ang sarili bilang bahagi ng kakaibang pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.